Hello guys, welcome to my channel. Meron po akong i-share sa inyo guys, isang food processor. Pwede din pong maging blender. So, ang motor po ng blender at ng food processor ay halos magkapareho lang. Ang pinagkaiba lang po nitong dalawa ay yung mounting o paano yung assembly, yung housing. Kasi ang food processor po, ito po yung merong plastic container na may takip, tapos lalagyan nyo yung pagkain doon sa ibabaw, tapos ipapatong nyo dito dito, tapos ididiin nyo, aandar na yung motor. Ang blender naman po, yung po yung merong nakalagay na 1, 2, 3, yung po yung blender. Pero guys, pareho lang po ng disenyo ng motor yan. Halos lahat po magkakapareho ng motor. Ngayon, inilapit sa akin to dahil umuugong lang daw ang motor pero hindi umiikot, kaya dinala sa akin. Ngayon guys, lalahatin ko na, ituturo ko na po sa inyo lahat kung ano ang madalas nasisira sa motor ng food processor at ng blender. Kung ang blender po ninyo ay hindi umaandar o kahit konting vibration lang po sa makina, ang una nyo pong i-check ay yung fuse, kasi meron po yung fuse. Andito po. Madalas po ang fuse niyan ay nakabalot. Gaya nito. Ang gagawin nyo lang po, tatanggalin nyo to, tapos i-expose nyo po yung fuse dyan sa loob. Ang gawin nyo lang po, palitan nyo yung fuse, pero mas suggested po yung magpapalit po kayo ng fuse. Para in case po na magkaroon ng problema, ang papuputukin lang po nito ay yung fuse. Tandaan nyo guys mas maganda po na fuse ang palitan kaysa mag-jumper. Lalo na po kung baguhan lang po kayo sa paggagawa ng mga appliances. Yun po yung sekreto. Pag hindi umaandar at walang vibration. Ngayon naman po, kung sakali naman po na nagbabibrate at umiikot naman po to, pero maingay, ito naman po ang dahilan doon. Yung carbon brush. Ito po yung carbon brush guys. Ito nasa loob. Posible po na pudpud na po yung carbon brush. Ang tumatama po dito sa armature, ito po yung armature, yung nasa gitna. Ang tumatama po sa armature, kaya maingay at kumikislap na po yung loob, kasi spring na po ang tumatama dito mismo sa armature. Ipapakita ko po kayo sa inyo kung ano po itsura ng carbon brush. Sa pagtatanggal ng carbon brush guys, meron yung, depende po sa design, pero ito po kasi tinutusok lang dito sa ibabaw. Meron parang pinaka-gatla, itutulak nyo po lang yung gatla, tapos lulusot na po yan. Ayan po, lulusot na yan. So dahil natatanggal na natin tong lock, ito po yung carbon brush. Ito po, yan po ang carbon brush. Kalimitan po pag ang blender po ninyo o food processor, matagal nyo nang gamit at napansin nyo na kumikislap-kislap po yung loob, ito po yung dahilan nun. Wala na po tong kulay itim na to, ubos na. Ang tumatama na po doon sa armature ay itong spring. So yun guys, dalawang tip ko na yun guys Una, pag hindi umaandar at hindi nagba-vibrate, i-check nyo po yung fuse, baka busted na. Pangalawa, i-check nyo po yung wire, baka may ngat-ngat ng daga o naglulus na rin po, loose contact, kasi kakahatak natin sa saksakan. Minsan naglulus din po yan. At ang pangatlong sanhi po ay itong carbon brush. Pag kumikislap po at umaandar ang food processor ninyo at kumikislap, ito po ang dahilan doon. Pudpud na po itong carbon brush. Pwede nyo po itong palitan, pwede nyo pong i-order online. Meron po ito sa online shopping.
So tapos na po tayo sa tatlong dahilan. Ngayon, ito naman po ay iba ang sitwasyon. Ang sira po nito ay yung armature. Yung po ang ituturo ko sa inyo. Papakita ko po sa inyo kung ano po yung ibig kong sabihin. Sa pagtatanggal po nitong fan, wala po yung lock, hindi din po yan disc screw. Susungkitin lang po ninyo dito sa ilalim dahan-dahan. Itulak pataas. Ganyan po. Yan po ang pagtanggal ng fan. Ngayon, gagamit po tayo ng Phillips screw para tanggalin naman po itong bolt na nandito na nakakabit sa dalawa. So, tanggalin muna natin to. Ito guys, itong spinner guys, natatanggal din to. Hindi ho to dibunot, di-screw di po to. Ini-screw lang. Kung ano po ang ikot ng motor, counterclock, opposite naman po yung pagtanggal. Kunyari po, ang pag-ikot po ng motor ay pag ganon po ang pag-ikot. Ang pagtanggal po ay pag ganon naman, sa kabila. Po, pa kabila po. Kasi ganito po ikot nito eh. Pero ang pagtanggal po pag ganon. Ayan, para matanggal ninyo. Hindi po yan binubunot. So, tanggalin natin to. May 4 po ito na bolt dito. Para lang po natin ma-expose yung mahabang bolt sa gitna. Kung may mga gamit kayo guys sa bahay na sa tingin nyo ayaw nyo pang pakawalan at sa tingin nyo may paraan pa para magawa, try nyo pong kalikutin para matuto din po kayo. Kaya ako po ginawa ito guys para sa inyo, para matutunan nyo pong ayusin ng mga gamit ninyo na hindi nyo po basta-basta itatapon. Ngayon, kung yung nasira po sa appliances ninyo gaya ng blender, wala po sa mga nasabi ko. Wala, tandaan nyo po, wala po sa mga nasabi ko. Pagpalagay natin, hindi sira ang fuse, hindi sira ang connection ng wire, hindi sira yung carbon brush. Ito yung carbon brush, hindi sira. At mamaya, papakita ko pa po. Mamaya ko na sasabihin. So guys, maluwag na. Bubunutin ko guys. Ingat po sa pagbubunot, ingat po sa paghatak, baka po ang masira ay yung winding. Ito po yung winding, importante po yan na hindi masusugatan, dahil pag nasugatan po yan magiging grounded. So bunutin natin to. Ito tayo sa kabila. Ito po yung armature. Ito po yun. Gaya ito guys, stock up oh. Stock up, tigas. So, lalangisan nyo din to guys. Lalagyan. Gaya nung sa paggagawa ng electric fan, lilinisin niyo to. Kung pag gano'n ng kuko, magaspang, may gasgas, pwede nyong lihain ng liha na 1000 grit. Ito po, lilinisin po ninyo itong bushing. Kasi habang tumatagal po, pag umiikot yan, nagkakaroon po yan ng mga pinong bakal. So, ang gagawin nyo, linisin nyo ng cotton o kahit anong pamunas, tapos lagyan nyo po ng oil tong paikot. May cotton po yan sa loob. So, ito yung armature guys. Ang kwento ng may-ari, umuugong. Pero ayaw umikot. Ito po yung dahilan, papakita ko po. Ikutin ko po ha. Ayan. Ayan guys oh. Kulang na po yung pin. Ayan po, kulang po yung pin. May kanal na. Kanina, nung binuksan ko to, ito po nalaglag. Ito po yung parts na nawawala. Ayan po. Isa po sa mga ngipin po niya na nakalagay dito. Ayan. Diyan po nakalagay yan. Ang gagawin natin guys, ibabalik natin. Panoorin nyo guys kung paano ko ibabalik. Sa pagbalik niyan guys, dalawa lang po ang ginagamit ko. Para po maidikit uli dito, para maibalik uli dito, may dalawang pandikit po akong ginagamit. Ang unang pandikit ay metal epoxy. Una kong gamit ay metal epoxy. Pero may susubukan po akong gagamitin ngayon. Yun po yung tinatawag na UV light adhesive. Mas mabilis po matuyo. Kasi kung gagamitan ko po ng epoxy na metal epoxy, although mabilis din naman po matuyo, gusto ko lang pong gamitan ng isa pa pong adhesive na
na ibang klase, gaya po nitong, gusto ko lang pong subukan guys kung uubra. Ito po, tawag po dito ay UV Curing Soldering Mask. So susubukan ko lang guys, pero kung kayo guys, mas maganda po gamitan nyo po ng metal epoxy. Mas matibay po yun kasi yun nga po, pandikit nga po sa bakal, okay. Gusto ko lang pong itry ito. Pero pwede nyo pong sundan to guys, wag nyo susundin yung pandikit na ginamit ko. Sasuggest ko lang po metal epoxy po gamitin yun, dahil subukon rin po yan. Gusto ko lang pong subukan tong panibagong product na nakita ko, baka sakaling mas okay. So bago nyo ibalik to guys, lilinisan nyo muna tong kanal. Kukuskusin nyo yan para mawala yung debris, kasi may mga debris po yan na maliliit. Pagkatapos yung linisin, gamitan nyo po ng brush, kahit ano pong brush, wag lang, pwede naman po steel brush, pero yung manipis na steel brush, gaya po nito. Ito po, steel brush din po ito, pang electronics, kasi maganda po ito pantanggal ng mga dumi, gaya po niya, no? So yun guys, lalagyan ko na po ng pandikit. Ito lang ang wag nyong gagayahin guys, yung pandikit na ginamit ko, kasi ito subok lamang kung uubra, kasi kung hindi po uubra, papalitan ko pa rin po ito ng metal epoxy. Ito try lang po ito kung kaya. Pagkatapos nyan, babalik natin tong pin na nalaglag, tong pin na natanggal. Ito guys, papakita ko pa, itong pin, meron po yung wire na nakakabit dito. Yan po. Kaya ako po binukayan kasi meron pa po tayong iipit na wire dyan na connected po doon sa armature, sa winding. Kaya kung sakaling natanggal po yung ganito, ibukan nyo na lang po ito, kasi nakadapa po yan, nakadikit. Ang gagawin nyo lang, iaangat niyo na hindi mapuputol. So pagkatapos nyo po lagyan ng pandikit to, gaya ng metal epoxy, ibalik nyo na ito. Hanggat maaari flat, hanggat maaari pantay, hanggat maaari lubog, para hindi po umusli, para pag umikot, kung sakaling umikot po ito, hindi po ito nakaumbok. Ayan. Kasi kung nakaumbok po yan, mauubos naman po yung carbon brush. Mabilis mapudpud ang carbon brush. Ayan guys, dahil nailagay ko na, gagamitan ko po ng special tool na pang cure doon sa pandikit na ginamit natin. Kasi gaya po ng sinabi ko kanina, yun po ay UV Curing Adhesive. Ito po yung UV light na tinatawag. Pero hindi nyo po kailangan gumamit ng UV light kung gagamitin nyo po ay metal epoxy. Ayan po. Ito po yung magpapatuyo. Ngayon guys, kung malabo ang mata nyo at sa tingin nyo gumagamit na rin po kayo ng salamin kagaya ko, pwede po kayong bumili ng magnifying glass, yung mataas ang grado, yung makapal, para madali nyo pong makita yung pinakamaliit na parte ng ginagawa ninyo. Malaking bagay po yun, kasi ako po, gaya ko, medyo malabo ng mata, kaya gumagamit po ako ng magnifying glass. Kabisado nyo to guys, maniwala kayo sa akin, pwede nyong pagkakitaan, pwede nyong gawing hanap buhay. Manood lang po kayo sa video ko, may matututunan po kayo. Dahil tuyo na, dadagdagan ko pa ulit. Kailangan kompleto to eh. Kailangan puno para hindi basta-basta kakalas. Pag nagkumpuni kayo ng gamit gaya nito,
mga electrical appliances, mag-invest na po kayo gaya ng tester, yung multi-tester, kahit digital mas maganda, soldering iron, soldering paste, soldering glue, brush, tweezer, Phillips screw, cutter, long nose. Yan po yung mga kailangan yung gamit. Ngayon, kung gamay nyo na yung trabaho, pwede na po kayong tumanggap ng paggawa. Pwede nyo pong pagkakitaan. So yun guys, tuyo na. Ngayon, gaya nito, gaya po ng sabi ko kanina, kailangan flat yan. Gumamit po kayo ng chisel o kikil. Papantayin nyo lang po ito. Ingatan nyo po na hindi tatamaan yung mga alambre po dito sa gilid. Yun po ang iingatan nyo na hindi tatamaan. Dahil pag tinamaan po yan, pwedeng hindi na umandar tong armature. Kasi grounded na. Tignan nyo sa side, dito sa ibabaw kung pantay na. Para sigurado kung may nakaumbok pa. Tapos tignan nyo din dito banda kung meron pa rin nakaumbok. Ngayon gumamit na po kayo ng liha para panglinis. Para mawala po yung kulay itim. Kasi habang may itim po yan, pwedeng magkaroon ng loose contact na tinatawag. Gagamit tayo ng liha na pino. Dali lang po kukuha akong liha ha. Meron po akong liha dito na 800 grit. Ito po, 800. So gamitan ko muna ng 800. Sa pagkikikil, alalay lang din para hindi matanggal ang dikit, lalo na yung iba baka mapuwersa, so lalo nyo hindi pakikinabangan. Ito guys, kung sakaling nagawa ninyo, baka tumagal pa to guys eh. Hindi naman din kasi to araw-araw ginagamit. At saka sa paggamit ng blender at saka food processor, huwag yung tagalan. Mahaba na nga yung 1 minuto eh, para hindi masunog yung motor. Lalo na yung mga blender na mumurahin, madaling masira po yung motor nun. Hindi gaya ng mga branded, pang matagalan. So, eto guys no, eto na yung matinding isa pang problema. Di ba't natanggal po ito? Bawat po isang ganito, may nakalagay pong wire dyan. Dito nakaipit. Nakita nyo po itong inangat natin kanina. Kung nasubaybayan nyo po yung video, meron po akong inangat. Meron po nakakabit na wire dyan. Kaya gaya po ng sabi ko kanina, mas maganda kung meron po kayong magnifying glass. Yung wire po na humiwalay dyan, dahil nakabuka na po ito, isisiksik nyo po dito sa gatla. Sana makita nyo ng maayos. Diyan po, diba po may nakaangat? Ayan po. Isisiksik nyo po yung wire na natanggal po dyan. Kasi may kanya-kanyang wire po yan. Ang gagawin nyo lang po, ipakapit nyo po yung wire na natanggal. Ilagay nyo po dito sa may inangat ninyo. Tapos, ipitin nyo. Ayan po. Dahil ako po, nailagay ko na, ang gagawin nyo na lang, itutupiin nyo na lang po ito para maipit po yung wire. Ayan po. So naipit ko na po. Naibalik na yung wire na natanggal doon mismo sa isang pin na kumalas.
Ang gagawin natin, ako po, dahil nga po gaya ng sabi ko kanina, hindi po metal epoxy ang ginamit ko. So ngayon, ang gagawin ko, susuportahan ko po uli ng panibagong pandikit para sigurado lang po ako na hindi po kakalas o hindi hihiwalay. Kaya mas suggested pa po na gumamit ng metal epoxy. Sa may mga grinder, pwede nyo rin po itong i-apply kung ganito po ang problema. Kasi halos pareho lang po ng disenyo. Magkaiba lang po ng laki ng motor. Tapos yung natitirang carbon brush dito, tanggalin nyo na rin. Para sa pagbalik po ng armature, hindi kayo mahihirapan kasi sasabit po ito. Yan po. Tanggalin na rin po yan. So tandaan nyo lang kung saan nyo binalik at saan nyo tinanggal, doon nyo ibabalik. Tapos guys, ito pa, wag na wag nyong wawalain. Pag natanggal nyo na po ito, wag na wag nyo pong wawalain yung spacer. Meron pong spacer yan. Baka lang po makalimutan yung ibalik. Ito po yung spacer nito. Yan po. May mga spacer po yan. Sa paghigpit alalay, kailangan balanse. So yun guys, naikabit na natin. Importante guys na iikot nyo to guys ng kamay ha. Pag hindi nyo naikot to ng kamay, may problema po yan. May sumasabit po dyan. Dahil hindi pa ho ito, wala pa pong carbon brush na nakabalik. Kumbaga hindi pa natin binalik yung carbon brush. Dapat ito, free na umiikot. Dapat hindi sumasabit. Yun po yung importante. Kasi kahit naayos nyo na po yun, yung armature at nagawa nyo na, pero pag inikot nyo ito, hindi balanse. May problema po sa trabaho ninyo. Pwede nyo pong balansein, pwede nyo pukpukin ng ganon, o pwede nyo naman pukpukin ng ganon, pero dahan-dahan lang. Hahanapin po ninyo kung saan po yung parte yung sumasabit. Bago nyo higpitan, kailangan po naiikot nyo to. Gaya po nito, naiikot. So okay po yan. Magandang sinyalis po yan pag umiikot. Ngayon, ibabalik na natin yung carbon brush. Yan po. Tusukin nyo tong kabilang dulo ng carbon brush, tusok nyo bago nyo ilagay ito, itong lock. Yan. Tapos iangat nyo to, itong pinaka-lock, iangat nyo yan para hindi mabunot. Yan, so hindi na po mabubunot yan. Safety first, huwag nyo nga hawakan. Lagay natin tong fan para makita nyo po na umaandar. Yan po. Paano ko pa pala ito hawakan guys? May fan na. Yan, lagay natin sa plastic. Patong natin sa plastic.
para lang po makita ninyo yung motor na umaandar. Iniingatan ko lang po guys, basta tandaan nyo, huwag nyo nga hawakan. Yan. Tapos panda rin natin guys. Dahil takot din po ako makuryente sa totoo lang. So ito na guys, no. Ayan guys, oh. So okay na guys. 100% guys, okay na. So yun guys, maraming salamat po. At kahit pa paano ginabayan po tayo ng nasa taas. Sa mga gustong matuto po ng electronics, subukan po ninyo. Magagawa nyo po yan. Basta tandaan nyo lang po lahat ng mga tinuturo ko. Umpisahan nyo po habang bata pa kayo, sa mga kabataan dyan. Pag-aralan nyo na dahil kayo rin naman po makikinabang bandang uli. So hindi ko napapakita guys kung paano ko ito binuo. Ang importante, pinakita ko kung paano ginawa. So yun lang guys. Maraming salamat. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, makikisuyo po ako sa inyo. Pakisubscribe po ng YouTube account ko. At paki-like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga upload o mga bagong upload kong videos. Maraming salamat po.